Grabe talagang buwis buhay itong si Mother for today para nga lang masuklay nitong ating hotdog na sunog. Kung maalala niyo sa previous video, sinabi ko sa inyo na itong si Rocky ay talaga nagshe-shed na nga ng matindi. Kaya naman ngayon naisipan ni Mother na suklayan nga siya at ubusin na nga yung mga balahibo niya na loose na talaga at kailangan ng matanggal. Pero kilala niyo naman ang ating mga hotdog na sunog, mukhang pinaglihi nga sila ni Mama Thunder sa kitikite. Kaya naman sa suklayan, tingnan nyo, real challenge pa rin talaga at maloloka talaga kayo ngayon. Kita nyo nga una nang iniakyat ni Mother etong si Rocky sa taas para nga sana di na siya mahirapan, kaso tumalo naman siya since ayaw nga niya magpasuklay. Nakailang attempt na rin naman si Mother na kuha-kuhanin siya ulit, pero talagang pinagtutulong-tulungan naman siya ng mga kapatid niya. Paano ba naman kasi tuwang-tuwa palagi itong mga hotdog na sunog sa kanilang mommy, at tingnan nyo, pinagtulungan pa nga silang tatlo habang si Ate Bibo sinasaway-saway naman sila. Nakikita nga kasi tayo ni Ate Bibo na tuwing magsasaway tayo ay pinapalo natin sila ng konti gamit itong maliit na basahan na to. Ini-make sure kasi namin na kapag dinidisiplina namin sila ay talagang ganito lang na parang tela yung ginagamit namin para hindi naman sila masyado masaktan. Anyways, balik tayo dito kay Rocky. Ayan, nung mahuli nga siya ni Mother, sinasamantala niya at talagang sinusuklay niya nga agad maigi. Pero Diyos ko, kitang-kita nyo rin naman na parang tatlong hagot pa lang nga ay punong-puno na nga agad yung suklay niya. Nung time naman na to nagpapasuklay na itong si Rocky, ang problema lang talaga ni Mother yung ibang mga kapatid niya kasi talagang kinukuha nila yung mga balahibo ni Rocky. At alam naman natin na hindi naman sila pwedeng basta-basta kumakain ng balahibo. Tingnan nyo nga, ayang si Robin talagang may nakasabit ng balahibo sa kanyang bibig. Paano ba naman kasi, syempre basa nga yung mga bibig nila, kaya naman talagang dumidikit doon kahit nga madaanan lang nila yung mga balahibo. After nga ng matinding kaguluhan nila, dumating naman na itong si Kuya Edmar nyo since tapos na nga siya maglinis sa baba sa mga meals. Nung time na to, dapat talaga papapasukin na nga itong mga meals, pero kasi hindi pa nga sila mapapasok since hindi pa talaga tapos suklayan itong si Rocky. Kaya naman itong si Kuya Edmar nyo, tumulong na rin nga at siya nag-akyat kay Rocky dito sa taas para nga hindi na gaanong mahirapan din si Mother sa kanya. Madali kasi talaga kapag nandito sila sa taas since wala naman talagang makapapangulit sa kanila. Ito't paakyat-akyat nga lang rin ng konti itong mga malalaking makukulit na ito. Di talaga sila magpapapigil sa pangulit. Paano ba naman kasi curious rin sila kung ano ba yung ginagawa dito sa kapatid nila, at gusto rin talaga nila makisalit, syempre magpapansin lalo na sa kanilang kuya. Ito pa naman si Kuya Edmar nyo, ayaw na ayaw niya talaga nung may pumupuntang balahibo sa kanyang bibig, kaya talagang ayan todo pagpag rin siya kapag may pumupunta sa bibig niya. Kahit rin nga siya na yung may hawak kay Rocky, talaga nakababa pa rin nga si Rocky, tapos pagbaba niya talagang inaaway siya ng iba nating mga meals. Ganun kasi talaga kapag meron tayong isang iniintindi, talagang maiinggit yung iba, talagang mag-aaway-aaway sila. Nung hindi na rin nga mismo kineri ni Kuya Edmar nyo, since talagang malikot itong si Rocky, si Mother na nga lang talaga yung nagtiyaga sa kanya. Talagang pinilit ni Mother na huli-hulihin siya, talagang buwis buhay yung ginawa niya dito, kasi tingnan nyo kapag ayaw ni Rocky, nahagip ni Rocky talaga yung kamay niya, pero syempre hindi naman para manakit. Para manakot nga lang at para tigilan na siya ng kanyang mommy, pero itong si Mother talagang desidido nga na maubos yung mga balahibo ni Rocky na tanggal-tanggal na, kaya talagang suklay siya ng suklay at hagod ng hagod. Buti na lang nga maya-maya medyo napagod na rin itong si Rocky at matagal rin nga siya nakaupo dito, kaya medyo napatagal talaga yung pagsusuklay ni Mother dyan. Tumayo rin nga siya bigla dyan, pero buti na lang naabot rin agad ni Mother bago pa nga siya tumakbo ulit papalayo. Ayan naman na yung mga nakuha nga kay Rocky, nakakatuwa kasi itim na itim talaga, at kahit nga dito sa off-leash area ay puro balahibo niya nga yung nasa sahig. Sabi ko naman sa inyo, matindi rin talaga mag-shed itong si Rocky, kaya naman ayan talagang tiyaga-tiyaga si Mother sa kanya ngayon. Nakakasatisfy rin naman kasi talaga kapag ganitong sinusuklayan at kita mo talagang ang dami-daming balahibo na tatanggal sa kanila. Pero inuulit ko nga kada shedding videos dahil marami sa inyo pa rin nagko-comment na baka daw nasasaktan sila dyan or baka nga daw mapanot sila. Unang-una, hindi po sila nasasaktan dahil nga po yan ay mga loose hair na talaga at talagang kailangan mo nalang tanggalin since siksik nga yung kanilang mga balahibo. Pangalawa, hindi po maubos yung balahibo nila kasi meron po kasi talaga silang layer ng balahibo na natatanggal, at yung iba naman ay hindi talaga natatanggal at nagsistay sa kanila forever. Anyways, ayan, nung hindi na nga talaga makuha ni Mother si Rocky, wala na siyang choice kundi ayan, biniyabit na nga niya talaga si Rocky dyan. For the inggit naman itong ating ibang mga meals at talagang kinukulit rin nga nila itong si Mother at si Rocky talaga. Hindi talaga nila pigil-pigilan itong mga ito. Pero kahit nga nadala na ni Mother si Rocky dito sa may simento, talagang bumalik pa rin nga siya dyan at nangulit-ngulit, kaya naman tinulungan na naman siya nitong si Kuya Edmar nyo. Siya na nga yung kumuha kay Rocky mula doon sa gate para nga talagang masuklayan na ni Mother. Gusto kasi talaga ni Mother ay kahit papano ay matanggalan niya talaga as much as she can. Alam nyo kasi kapag doon siya tinanggalan sa loob ng room niya, nako, mas malikot talaga yan at siguradong paikot-ikot pa siya doon at hindi rin talaga
ang huli ni Mother. Tapos syempre magkakalat-kalat rin nga yung mga balahibong matatanggal sa kanya sa loob, kaya talagang minake sure ni Mother na dito niya siya masusuklayan sa labas. Nung time na to nga, tinigilan na talaga siya ni Mother kahit hindi pa talaga tapos, since napagod na rin nga talaga si Mother sa kanya at kailangan na rin nga nilang pumasok para naman ito mga females naman natin yung makalabas. Napansin ko rin nga na mostly ang mga nagsashed sa atin ay ang mga males natin, since itong mga females pa konti-konti pa talaga ay nag-uumpisang mag-shed. Sabi ko nga, Diyos ko, shedding season na naman, eto na naman tayo sa sandamakmak na balahibo na talagang makakain na natin at may ipupo na rin derecho. Pero ito na nga ang mga females natin, sila naman na yung mga nagkulitan dito sa labas.